Hello mga kapobre, kamusta kayong lahat? So today is my 7 months of using minoxidil for my beard. So kung mapapansin ninyo, makapal na siya. Although may mga kaunti pang patches dito, pero wala na naman pero siya may baby hair siya dito. So kung itutuloy-tuloy ko pa yung paggamit ng minoxidil, so definitely kakapal din siya. So ito yung update sa paggamit ko ng minoxidil. At kung mapapansin nyo, medyo buo na yung bird ko. Yan. May connection na siya. Dati kasi wala dito cut lang siya. Ito. So ngayon may connected na siya. Yan. Tapos tinrim ko lang siya. Kasi ayoko rin na masyado makapal yung bigote dito. Gusto ko yung parang may pagka Wolverine style. Yan. Pero hindi ko pa siya naaahit. Yan. Pinapantay ko kasi siya kapag inaahit ko siya. So ito yung line from jawline. Yan. Tapos tuloy-tuloy lang siya dito. Yan. Tapos mag-order din siguro ko ng trimmer para dito, para mas madali ko siyang i-trim. Although may ginagamit naman ako, pero yung size na gusto ko parang wala dun sa trim na ginagamit ko, kaya order ako ng panibago. So ito nga pala yung brand na ginagamit ko mga kapobre. Yan. Kirkland minoxidil siya. Extra strength for men. So yan, ito yung brand Kirkland, tapos ito yung generic niya, minoxidil. So 5% siya. Naghahanap ako ng 10% pero wala, parang siya, mahirap makita, tsaka siguro kailangan mo pa ng prescription ng doctor kung gusto mo makakuha ng ganung percent. Pero kung over the counter siya, kung bibilin mo siya sa mga pharmacy, kasi dito sa Canada, actually meron sa Canada kaso mas pricey siya, tsaka wala silang 6 bottle na yung isang 6 bottle is good for 1 month. So 6 times 60 ml. So 60 ml siya, tapos siya. So yung isang box ito good for 6 months na. Yung normally na nakikita ko dito sa mga nagtitinda like sa Shoppers, sa Walmart, saan pa ba meron, yung malalaking store, meron sila sa mga pharmacy. Yan, may makikita ka. Saan pa ba nun kami nagpunta? Maraming bilihan actually, pero yung normally na meron sila is yung foam, yung ini-spray. Na-try ko na siya before, pero parang hindi ako ganun ka-satisfied kasi parang hindi ko nakita yung result. Pero with this one, makikita mo talaga yung result, and obvious naman, nakikita nyo na talagang nag-fully grown siya. Yun nga lang, ang problema ko lang dito, especially kapag winter, yan, it will take at least 1 hour bago siya mag-dry. So ang ginagawa ko usually, bago ako matulog, like 2 hours bago ako matulog, inilalagay ko na siya. Yan, tapos pag na-dry, tulog, yun, kinabukasan na lang uli, yun. Twice ko siya inilalagay before, pero nung napapansin kong tumutubo na siya, nilimit ko na lang siya ng 1 times a day na lang ko siya ginagamit. And ito, naubos ko na siya actually. Empty na siya. Pa 7 months ko na, so may isa pa akong box dito. So yan, empty na siya. Nothing here. Ito siya, pag in-order nyo nga pala, may kasama siyang ganito. Online ko siya in-order sa same day supplement
doon ko siya in order. So sa mga gustong mag-order, pwede nyo gamitin yung account nila, same day supplement at yahoo.com. Meron sila din noon sa website nila, pwede nyo siyang orderin. Or kung nandito naman kayo sa America or sa Canada, yan, pwede kayong dumirect doon. Search nyo lang sa Google, same day supplement, tapos yun. O kaya kung meron kayong mga apps like Klarna o kaya Affirm, yun, pwede nyo rin siyang magamit. Yan, tapos ang ginawa ko dito is installment. So 6 months to pay yung pagkakaalam ko. Tapos nabili ko siya ng $125. Yan, naka-promo siya that time nung mabili ko siya, kaya umorder na ako ng dalawa. So yung recommend dosage pala ng paggamit dito is use twice daily for best results. Yan, yun yung pinaka-recommend niya. Kasi minsan kapag ginagamit din natin ng tuloy-tuloy, yung parang wala nang pahinga yung mukha natin, is hindi rin siya ganun ka-effective. So much better na sundin nyo to, or ako naman, ang ginagawa ko nung mapansin ko na nagtumutubo na talaga siya, 1 times a day ko na lang siya ginagamit. Pero same pa rin yung ml ng paggamit ko. Ito yung droppers niya. So yan, 1 ml. Yan. Tapos i-direct nyo lang sa mukha nyo. So paano ko siya ginagamit? After ko maligo, usually pagkalinis ang mukha ko, tapos pag malinis na, pag dry na, so may ginagamit pa akong isa para mas makita yung result for best result. So ito yung tinatawag na derma roller. Yun. Yung iba tawag derma roller, yung iba skin roller. So ito is 1.5 mm kung nakikita nyo. So ito yung mga pin niya. Yan. So karayom yan. Yan. Sanitize nyo muna. Yan. Sa Amazon ko lang to in order. Mura lang naman to. Mga nasa $15. So ang ginagawa ko, pag ginagamit ko siya, isa-sanitize ko muna using alcohol. Spray muna natin. Yan. Tapos let it dry for 1 minute. Pag na-dry siya, tapos nakapanligo na kayo, kung nakapagilamos na kayo, yan, gamitin nyo lang siya. Yan. Yung iba may mga bilang, may mga certain motion na ginagamit, may mga stroke. Sa akin, wala naman. So basta ako lang, ganyan lang. Yan. Itong 1.5, masyado siyang, kapag beginner kayo, masyado siyang masakit sa mukha. Lalo't wala pa kayong at least baby hair na tumutubo. Kapag nag-uumpisa pa lang talaga kayo, masakit siya, and pwede siyang mag-cause ng bleeding sa mukha ninyo. And how many times ko na rin naranasan yun. Nag-start kasi ako ng 0.5 mm, 0.5. So after 0.5, nung medyo parang tumutubo na yung mga buhok ko, in-upgrade ko na siya to 1.5 mm. So para sa akin kasi, pag mas bumabaon yung mga needle dito sa mukha mo, mararamdaman mo naman yan kapag parang namumulan na siya. So ibig sabihin, open yung pores mo nun, and that's the perfect time para ilagay mo yung minoxidil. For me lang I'm not professional on this. This is based on my own experience at saka sa paggamit ko nga nito. Yan. Nung una ko siyang gamitin, itong 1.5, masakit. Hindi ako makatagal talaga. Pero ngayon nasanay na kasi almost 3 months ko na siyang ginagamit. Ito lang yung medyo may patches. Mapapansin nyo naman. Pero may mga baby hair na siya kung makikita nyo. Pero yung dito ko is buo na siya. Ayan.
connected na rin siya. Yan. Pati sa may jawline, connected na rin siya. So yan ang ginagawa ko. Normally 10 minutes to 15 minutes. Sa akin kasi basta maramdaman kong parang mainit na sa mukha, yun, parang that's the time na talagang open na yung pores ko. Tapos minsan nagdudugo talaga siya, which is for me it's normal kasi di ba naman sa mga nagpapa-hair transplant talaga parang ganun yung nangyayari na di ba tinutusok sila, binubutas muna ng needle yung skin nila para mag-open ng pores saka itatanim yung buhok. So parang ganun din siya. Ito nga lang, nilalagay natin ng minoxidil. Yan. Usually, ang minoxidil talaga is for men na mga nagiging bald na, yung maninipis na yung buhok, maninipis na, matataas yung hairline, yun. Ako naman, okay naman. As Asian, Filipino, okay naman yung tubo ng buhok ko. Yan. Ako na rin na nagugupit nga sa sarili ko. Makapal pa naman yung buhok ko. But for me, I wanted to have this kind of thing. As a man, it makes more manly para sa akin. Parang mas lalaking lalaki bang tingnan kapag may bigote ka. Kasi usually sa Asian, lalo sa Pilipinas, yan, hindi naman talaga tinutubuan ng balbas yung mga lalaki. Merong mangilan-ngilan pero usually it's genetics. Although sa family ko naman, mga balbon din naman kami. Yan, kung makikita nyo. Balbon din naman kami. Hanggang pa ako yan, maraming buhok. Pero yung dito, hindi siya ganun nag-go-grow talaga. Nung first time ko na wala pa nitong minoxidil na patubo ng balbas, ito lang part na to ang meron, ito, and then itong part na to, tsaka ito yung lower lips ko, tsaka dito sa may chin, yan lang yung meron, tsaka ito yan, yung goatee. Pero nung tinry ko yung minoxidil yun, siguro nasa genetics din kasi may iba na nagsasabing hindi naman effective sa kanila, or siguro depende rin sa brand na ginagamit nyo kasi may mga ibang brand na talagang for promotional lang, for advertisement lang, mura pero hindi siya effective. Ito 6 months, yan, makikita nyo yung result. This is not paid, nothing. This is just my own opinion and based on my own experience using these things. And this one is so important din para sa akin kasi mas makakatulong siya na mas mapabilis yung pagtubo ng buhok niya. Mas mamamaximize talaga yung paggamit ng minoxidil. So ito yung another set. Ayan, so dalawa siya. This one is done na, 6 months na. So nagamit ko siya exactly 6 months. Kung mapapansin nyo, yung purpose talaga niya is for hair. Sa mga bald, sa mga numinipis na. But for me, I'm using this for my beard, not on my hair, but for my beard, and it's effective. Yung iba nagpapa hair transplant para ilagay sa kanilang bigote kasi yung iba hindi rin talaga may effect sa iba. I don't know, siguro it's by genetics din. Siguro ito, tingin ko lang makakatulong lang tong mag-boost na parang yung mga hair follicle mo na nagtatago, yung mga tinatawag nilang baby hair, makakatulong siya na pakapalin siya. Yun yung pinaka-purpose niya. Pero at the same time, for me, based on my experience, is talagang nakakatulong siya magpatubo ng buhok. Hindi lang magpakapal. So, yan yung result ng 6 months. Ayan. Medyo mahapdi na yung mukha ko. Ramdam ko na yung derma roller na pinahid ko. So, ito. 5 pa yung remaining niya. Yung isa, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko. 5 siya. So,
full pa siya. Marami pa siyang laman. So, kaka-start ko pa lang ng isa. Yung takip niya. Yan, kasi ito siya. Ginagamit ko na ngayon. Yan. This is my 7 months. Just to keep you updated. Para sa mga interested na possible pa ba na tumubo yung buhok nila sa mukha, yung magkaroon sila ng bird. So, there is no specific age sa paggamit nito. I am already 35 years old. And this is my 7 months of using this minoxidil. And for me, I believe it's effective. Yan. So, kunin ko lang siya. Unscented pala siya yan. Unscented siya. Good for 1 month supply. So, kailangan yung 1 month masunod mo if you wanted to see the best results. Buksan natin. Yan. Ito yung droppers niya. Kuha lang tayo. So, kita nyo 1 ml. Tapos, gamitin ko lang siya. Yan. Drops ko lang siya. So, kung saan yung target na tumubo talaga yung bigote niya, yung buhok niya sa mukha, yan. Drop nyo lang kung saan yung gusto. Yan. So, unscented siya. Wala siyang smell. Pero sa akin ko naman, tolerable naman yung chemical smell niya. Kaya naman. Kasi may ibang nakakaranas daw na nagpapalpitate, bumibilis yung pagtibok ng puso. Yung iba na nagkakaroon ng patches yung mukha, namumula. Worst case scenario yung ganun, bumilis yung tibok ng puso. So, better pa rin na mag-consult muna kasi kayo sa inyong mga dermatologists. Bago nyo gawin to if you have doubt. For me, I didn't consult any derma. I didn't seek any advice. I just give a try and for me it works. And so far, wala naman akong naramdaman kung ano. Yan. And pa 7 months ko na siyang ginagamit. Wala naman akong napapansing negative results. Hindi naman nagkakaroon ng pula-pula yung mukha ko, hindi naman namamantal yung mukha ko, okay naman siya. So, ganun lang. Yan. So, kasi gumamit tayo nitong derma roller, mas pumapasok sa pores natin yung inilagay nating minoxidil. So, palagay ko it helps a lot. So, sa mga gustong sumubok, ayan. Ito yung starter kit na kailangan yung gamitin. So, yung Seb Derma Roller. This is 1.5 mm. But if you are just starting your journey to fully grown your beard, for me, just use 0.5 first because this needle is so sharp. Can cause a lot of bleeding sa inyong mukha, so much better na yung 0.5 muna. And syempre ito, gamitin nyo tong brand ng Kirkland Minoxidil. It's 100% effective. As an Asian na gustong tumubo talaga yung bird, yung complete talaga, yon. So I can say na effective siya. So yun lang yung may advice ko sa inyo. And I will keep you posted and updated sa journey ko sa paggamit nito. So yan, I will just let it dry for 1.5 hours, maximum 2 hours. Yan. Pag ganito yung season, katulad yung taglamig na dito sa Canada and nag-i-snow. So, all day na mag-i-snow, makapal na yung snow, nasa parang 1 foot na or 2 foot na yung kapal ng snow. Lumabas ako kanina and grabe talaga yung snow, tuloy-tuloy siya. So yun lang,
ang magiging medyo downside nito na medyo matatagalan yung pagdadry nito, pagpapadry kapag taglamig. Siyempre, weather can affect also. Pero na lang kung meron ko yung heater o kaya hair dryer, yon, pwede nyo siyang gamitin kung kunyari lalabas kayo tapos naglagay na kayo nito. So gusto nyo madry ng mabilis, yun agad ang parang tingin ko magandang gamitin na yun. Kung may blower kayo, hair dryer, yan, gamitin nyo siya para mas mabilis madry. Nag-try na rin ako ng foam pero ang brand nun is Rogaine. So yun, sa mga familiar sa mga brand ng hair grower, yan, Rogaine, okay din siya. I don't know, sa mga naglalagay talaga sa kanilang mga buhok, sa mga anit nila, yan sabi nila effective. But for me, because I'm using it for my bird, so sa akin yung Kirkland Minoxidil is effective. Na-try ko na rin before yung Rogaine, yung foam version niya, hindi ko siya, tsaka mas mahal siya, tapos good for 3 months supply, pero kasi nga foam siya, hindi mo makokontrol yung paggamit kasi ini-spray mo lang siya direct sa mukha mo. Di katulad nitong Minoxidil na topical solution, may dropper siya, so makokontrol mo yung amount ng paggamit nito, kung ilang ml lang yung gusto mo. Unlike nang sa foam, spray mo siya direkta. So hindi mo na siya pwedeng ibalik sa lalagyan niya. Pagkatapos ito, pwede mo siyang ibalik kung hindi mo maubos lahat ng ginamit mo sa droppers. Yun. Kaya for me, this is so effective. And I advise na gamitin nyo to. Ito nga pala is made in USA. Sa Costco meron din. Yun, pwede kayong bumili nito sa Costco, pero alam ko nasa 3 months supply lang yung maximum na meron sila. And much more expensive kapag doon. Ito sa online ko in order. Same day supplement and mura lang siya, and pwede mo siyang bayaran ng hati-hati, installment. Good. 3 months, 6 months, pwede mo siyang bayaran ng gano'n. Hindi siya isang bayaran. So, yun. Kaya, try nyo siya kung interesado kayo na magpatubo ng buhok, maging warrior. You wanted to look like medieval, yan. Kasi nag-work before ako sa Dubai, and syempre yung mga tao doon, yung mga Arabo, grabe, mga bigote talaga nilang, ang kikintab na, talagang napaka-masculine nilang tingnan. Kaya ako nagkaroon ng courage na and humanap ng solusyon paano ba to gagamitin. And yun nga, pagdating ko dito sa Canada, yun, nakakita ko ng for me it's one of the best brand na mabibili nyo sa market. Kaya if I were you, kung gusto nyong ma-experience magkaroon ng ganitong klase ng bigote, yan, siguro bili na kayo nito, orderin nyo na. So yun lang muna ang aking update sa inyong mga kapobre. This is my 7 months journey of using this Minoxidil Kirkland brand. And I'll keep you updated po. And thank you nga pala sa mga nag-like and nag-comment, kasi may ipinost akong short video lang sa YouTube, and ngayon nasa 1,000 views na siya. Nakakatuwa lang na may mga nakakapanood pala. Kaya sabi ko gagawin ko siya ng vlog para malaman yan kung anong ginagamit ko. Basta I will update you sa mga susunod ko pang vlogs, especially dito sa paggamit ko nito, para makita nyo rin yung result niya and yung effectiveness niya. So ang iba pang mga ginagamit kong stuff kapag tinitrim ko yung bird ko, kasi mabilis din siyang tumubo, mabilis siyang humaba. So
Ang gusto ko lang nasa 0.5 lang yung lago niya, yung haba niya, 0.5 mm lang. Yun yung gusto kong haba niya, and papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlogs. So, salamat and God bless you all. Comment kayo kung na-experience nyo naman gumamit ito or other brand na effective din sa inyo. Yan, comment down below nyo lang. Like and subscribe na rin kayo sa aking channel. And thank you so much. God bless you all.